Hello sa inyong lahat. Ako si Joy. Ang pamagat ng patotoong batay sa karanasan na ibabahagi ko ngayong araw ay mga pagninilay-nilay tungkol sa mapagkompetensyang pakikibaka para magtagumpay. Madalas na nararanasan ng pangunahing tauhan ang pangungutya dahil sa kahirapan at upang makausad sa buhay, nagsikap siya ng walang tigil para kumita ng pera. Nang sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang karera, tinamasan niya ang paghanga ng iba, subalit lalo lamang lumaki ang kanyang ambisyon. Sa kanyang paghahangad na kumita ng higit pa, nagtrabaho siya araw at gabi, hanggang sa bumigay ang kanyang katawan at naging labis na miserable ang kanyang buhay. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ano nga ba ang tunay na naidudulot ng pera, kasikatan, at mga pakinabang? At ano ang kahulugan ng buhay? Sa kanyang kalituhan, dumating sa kanya ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan niya ang tunay na kahalagahan at kahulugan ng buhay at nagsimulang tumahak sa tamang landas ng buhay. Ipinanganak ako sa isang liblib at mahirap na nayon. At dahil mahirap ang pamilya ko, hinahamak ako ng mga kamag-anak mula pagkabata. Naging determinado ako. Dapat akong mag-aral ng mabuti at sa hinaharap, pagkatapos kumita ng maraming pera, pwede akong mangibabaw, mamukod-tangi at magbigay karangalan sa pamilya ko. Sa paaralan, sinasamantala ko ang bawat sandali para mag-aral. Madalas na nag-aaral sa liwanag ng kandila hanggang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Minsan, sa sobrang pagod ko ay nakatulog ako at nagising lang ako nang magliyab ang buhok ko. Kahit na mahirap ang buhay, matibay akong naniniwala na kailangang tiisin ng isang tao ang pinakamatitinding hirap para maging pinakadakila sa mga tao. Pero laking gulat ko na noong pagsusulit sa pagpasok ng kolehiyo, sa isang karaniwang unibersidad lang ako nakapasok. Ambisyoso ako at hindi ko matanggap ang kinalabasang ito. Kaya nagpasya akong ulitin ang taon ng eksaminasyon. Noong taon na iyon, nag-aral pa ako ng mas maigi. Pero nang i-anunsyo ang mga resulta ng eksaminasyon, bumagsak ulit ako. Nang matanggap ko ang mga resulta ko, nadurog ang puso ko. Ang pagpasok sa isang prestihiyosong unibersidad ang tanging pagkakataon ko para mabago ang tadhana ko. At hindi ko inasahang babagsak ako sa eksaminasyon. Noong panahong iyon, ginugol ko ang mga araw ko ng tuliro at hindi malaman ang gagawin. Kaya pumasok ako bilang isang trabahador sa isang lugar ng konstruksyon, naglilipat ng mga laryo. Nabugbog ang mga kamay ko hanggang sa mapuno ang mga ito ng mga hiwa at dugoang paltos. At sa gabi, hindi ako makatulog sa sakit at tahimik akong umiiyak sa ilalim ng kumot. Naisip ko, magiging ganito ba kaordinaryo ang buhay ko sa buong buhay ko? Hindi ko matatanggap iyon. Naniwala ako na ang tadhana ay nasa sarili kong mga kamay, kaya ginusto kong sumubok ulit para baguhin ang kapalaran ko. At nag-aral pa ako ng mas matindi noong sumunod na taon. Pero kahit gaano ako magsikap, hindi pa rin ako makapasok sa isang nangungunang unibersidad. Wala akong magawa kundi tanggapin ang kapalaran ko at pumasok sa isang ordinaryong kolehiyo ng aviation. Pagka-graduate,
Nagtrabaho ako sa isang kumpanya sa loob ng bansa na pagmementena ng sasakyang panghimpapawid. Noong simula, kaya ko nang gumawa ng manual na trabaho sa paggawaan. Nababasa ang mga damit ko sa pawis sa nakakapasong init at iniisip ko, napakahirap ng buhay na ito. Hindi ako pwedeng makontento sa pagiging isang karaniwang trabahador lang. Kailangan kong mag-aral ng Ingles at pagbutihin ang mga teknikal na kasanayan ko para makuha ko ang pagkilala ng amo ko at maiangat ako. Pagkatapos, ay pwede akong makakuha ng mas mataas na posisyon at mas malaking sweldo. Bukod sa pagkatuto mula sa mga katrabahong may kasanayan, ginamit ko pa nga ang oras ng pagbibiyahe ko para magbasa ng mga material sa trabaho. Minsan, kapag may mga issue sa sasakyang panghimpapawid sa kalagitnaan ng gabi at natutulog ang iba at ayaw pumunta, nagpipresenta akong pumunta para lutasin ang problema. Nagkakamit ng mga kasanayan at karanasan. Sinunggaban ko ang bawat pagkakataon para mag-ensayo at magsanay. Makalipas ang ilang buwan, bukod sa naging nagsasanay na inhinyero na ako, nadoble rin ang sweldo ko at naitalaga akong magtrabaho kasama ang mga pangkat ng mga banyagang eksperto sa iba't ibang proyekto. Pero kahit na tumaas na ang katayuan at sweldo ko, hindi pa rin ako nakontento. Para mabilis na makabili ng kotse at bahay sa syudad at magkaroon ng nakakataas na buhay, nagtatrabaho ako sa maghapon at tumatanggap ng mga part-time na trabaho sa gabi. Madalas na sa sobrang abala ko, ay niwala na akong oras para kumain. Karaniwang 3 o 4 na oras lang ang tulog kada araw. At minsan, ay nagtatrabaho buong gabi. Para akong makinang tagagawa ng pera. Walang pagod na nagtatrabaho araw at gabi. Sa loob lang ng 2 taon, kumita ako ng mahigit 1 milyong yuan, nakabili ng kotse at ng bahay sa syudad, at nakuha ko ang paghanga at inggit ng mga kaibigan at katrabaho ko. Lalo na noong bumalik ako sa bayan ko para sa Chinese New Year. Dumalapit ang mga taong minsang nanghamak sa pamilya ko para batiin ako. Iniimbitahan pa nga ako sa mga bahay nila para kumain. Nag-aalay pa nga ng tagay sa akin ang matatanda. Nagtatanong kung pwede kong tulungan ang mga anak nila na makahanap ng mga trabaho. Hindi mailarawang pakiramdam ng tagumpay ang nadama ko. Naiisip na ang sarap magkaroon ng pera at katayuan. Sa wakas, naitataas ko na ang noo ko. Pero sa pagtatrabaho ng ganito araw at gabi, nagsimulang malagas ng husto ang buhok ko at nagsimulang mamanas ang katawan ko. Nanakit at namanhid ang mga binti ko at nahirapan na akong maglakad. Gusto ko talagang lumiban ng 1 o 2 araw, pero naisip ko kung paanong sa pagkuha ng sick leave ay masisira ang mga tsansa ko sa mga pagsusuri at pag-aangat sa susunod na taon. Kaya kailangan ko itong tiisin. Araw-araw ay pahirap. Sa tuwing bumibisita ako sa biyanan kong babae noong mga taon na iyon, ipinapakita niya sa akin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at palagi akong kinakausap tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Sinasabi niya, walang katapusan ang paghahangad sa pera. Hindi mo dapat sirain ang kalusugan at buhay mo para sa pera. Malubhang nagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan at ang lahat ay puspusang nakikipaglaban para sa pera, kasikatan at pakinabang at namumuhay ng napakamiserable. Ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan sa mga huling araw para iligtas ang mga tao mula sa pinsala ni Satanas. At tanging sa tunay na pagsisisi at pagsunod sa Diyos, maililigtas ng Diyos ang isang tao
at makakaligtas sa malaking kalamidad. Malapit nang matapos ang gawain ng Diyos, kaya dapat mo nang itigil ang pagtuon lang sa pagkita ng pera at sumampalataya ka rin sa Diyos. Alam kong isang mabuting bagay ang pananampalataya sa Diyos. Pero pakiramdam ko ay kakasimula lang ng propesyon ko at gusto kong makapagtatag ng sarili kong larangan. Kaya tinanggihan ko ang biyenan kong babae at ipinagpatuloy ang walang pagod na pagtatrabaho para sa pera, mas malalim na lumulubog sa kumunoy ng kayamanan. Sinabi rin sa akin ng biyenan kong babae, talagang handa kang ibuwis ang buhay mo para sa pera. Sa isang kisap mata, 2015 na. Nakabili na ako ng 2 bahay, 2 kotse, at nakapagbukas ng 2 kumpanya. Pero hindi pa rin ako kontento. Para kumita ng mas maraming pera at makabili ng magarang kotse, nagsimula ako ng isang pabrika. Madalas ay nagtatrabaho araw at gabi nang walang pahinga. Patuloy akong kumita ng mas marami pang pera at saan man ako pumunta, tinatawag akong amo ng mga tao. Kontentong-kontento ako at umasta ako ng may pagmamalaki. Naisip ko, iba talaga ang pakiramdam ng pagiging mayaman. Pero sa matinding pressure, mabilis na takbo ng pamumuhay na ito, lubhang nasasaid ang kalusugan ko. Madalas akong nakakaidlip habang nagmamaneho papunta sa trabaho at minsan, kamuntik na akong malaglag sa isang overpass. Para makatipid sa gastos, ayaw kong kumuha ng mas maraming trabahador, kaya ako mismo ang gumagawa ng karamihan ng trabaho sa paggawaan. Minsan, habang minamadali ang isang order, natusok ang daliri ko ng baril ng pako. Umagos ng matindi ang dugo at naluha ako sa sakit. Pero para mabilis na matapos ang order, ipinagamot ko lang ng mabilisan ang sugat at bumalik na sa paggawaan para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Dahil hindi ko ito agad na ipagamot, sobrang namaga ang daliri ko at nagkaroon ng mga pangmatagalang komplikasyon. At sa tuwing malamig o maulan, sobra itong sumasakit at kumakati. Namumuhay ako sa palagiang tensyon araw-araw. Pagod ang katawan at isipan ko, at matindi ang sakit na nararamdaman ko. Naisip ko, bakit ba ako masyadong puspusang nagtatrabaho? Ito ba talaga ang buhay na hinahangad ko? Para saan ba ako nabubuhay sa mundong ito? Noong 2017, tinanggap ng asawa ko ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos at ipinakita niya sa akin ang isang video ng isang himno ng mga salita ng Diyos. Naantig ako ng husto sa mga liriko ng awiting ito. Hinahanap ng Diyos ang iyong puso at iyong espiritu. Ang sangkatauhan na lumayo mula sa panustos ng buhay ng makapangyarihan sa lahat ay hindi nakakaalam kung ano ang layon ng kanilang pag-iral, subalit takot pa rin sa kamatayan. Wala silang tulong o masasandalan, ngunit atubili pa ring ipikit ang kanilang mga mata at nagpapakatatag sila para mapanatili ang katawan na may kaluluwang walang pakiramdam, habang namumuhay sila para lang iraos ang buhay sa mundong ito. Sa ganitong paraan ka namumuhay, walang pag-asa, walang layunin na tulad ng iba. Tanging ang banal na isa ng alamat ang magliligtas sa mga tao na habang nananaghoy sa kanilang pagdurusa
ay lubhang umaasam sa kanyang pagdating. Ang gayong paniniwala ay matagal nang hindi pa rin nagaganap sa mga yaong walang kamalayan. Gayunpaman, patuloy pa ring inaasam ito ng mga tao. Ang makapangyarihan sa lahat ay may habag sa mga taong ito na nagdurusa ng labis. Kasabay nito, nakakaramdam siya ng pagkasuya sa mga taong ito na talagang walang anumang kamalayan dahil kinailangan niyang maghintay ng sagot sa napakatagal na panahon mula sa mga tao. Hangad niyang hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu at bigyan ka ng tubig at pagkain upang magising ka at hindi ka na mauhaw o magutom. Kapag pagod ka na at nararamdaman mo ang kapanglawan ng mundong ito, huwag magulumihanan, huwag manangis. Yayakapin ng makapangyarihang Diyos, ang tagapagbantay, ang iyong pagdating anumang oras. Habang binabasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, nakadama ako ng init na kailanman ay hindi ko pa nararanasan. Sa mga nagdaang taon, masyado akong nagpakahirap para kumita ng pera at namuhay sa ganoong pasakit at kapaguran. Pagod na pagod ako at wala akong direksyon, pero hindi ko alam kung paano makakawala. At ngayon, nakakita na ako ng pag-asa. Ang Diyos ang lumikha sa tao. Tanging ang Diyos ang makakapagligtas sa mga tao mula sa pagdurusang ito. Ang pagtanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang tanging paraan para matanggap ang malasakit at proteksyon ng Diyos at makamit ang pagliligtas ng Diyos para makapamuhay ang isang tao ng kalmado at malaya. Dati, tinanggihan ko ang pagliligtas ng Diyos dahil gusto kong kumita ng pera. Kailanman ay hindi ko inisip na kahahabagan pa rin ako ng Diyos at hindi niya susukuan ang pagliligtas sa akin. Hinihintay pa rin niya akong bumalik. Naantig ako ng husto, kaya tinanggap ko ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Pagkatapos, madalas akong dumadalo sa mga pagtitipon kasama ang mga kapatid para pagbahaginan ang mga salita ng Diyos. Minsan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kapag hindi alam ng mga tao kung tungkol saan ang kapalaran o kapag hindi nila nauunawaan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, sila ay gumagapang at nangangapa sa hamog batay sa sarili nilang kalooban at masyadong mahirap ang paglalakbay na iyon at nagdudulot ito ng masyadong pasakit sa puso. Kaya kapag napagtanto ng mga tao na ang Diyos ay may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng tao, pinipili ng matatalino na alamin at tanggapin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at magpaalam sa masasakit na araw ng pagsubok na bumuo ng isang mabuting buhay gamit ang sarili nilang mga kamay, sa halip na patuloy na makipagbuno laban sa kapalaran at hangarin ang mga di umano'y mga layon sa buhay sa sarili nilang paraan. Kapag walang Diyos ang isang tao, kapag hindi niya makita ang Diyos, kapag hindi niya tunay at malinaw na malaman ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, ang araw-araw ay walang kabuluhan, walang halaga, at di mailarawan ang sakit. Nasaan man ang isang tao at anuman ang kanyang trabaho, ang paraan niya para manatiling buhay at ang mga layong hinahangad niya ay walang ibang idinudulot sa kanya kundi walang katapusang pasakit sa puso at pasakit na hindi mapangibabawan hanggang sa hindi niya makayang lumingon sa nakaraan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha
pagpapasakop sa kanyang mga pamamatnugot at pagsasaayos, at paghahangad na matamo ang tunay na buhay ng tao. Saka lang unti-unting makakalaya ang isang tao mula sa lahat ng pasakit sa puso at bighati, at unti-unting maiwawaksi sa sarili niya ang lahat ng kahungkagan ng buhay ng tao. Napakalinaw ng mga salita ng Diyos. Namumuhay tayo sa ganoong pagdurusa dahil hindi natin alam ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at wala tayong mga tamang layon sa buhay. Ginawa kong mga layon sa buhay ang pera, kasikatan, at pakinabang. Umaasang mababago ang tadhana ko sa pamamagitan ng sarili kong mga pagsisikap. Para kumita ng mas maraming pera, inilagay ko ang sarili ko sa matinding pressure araw-araw. Tensyonado ako at humina ang kalusugan ko. Kamuntik pa nga akong malaglag mula sa isang overpass habang nagmamaneho. Kahit na kumita nga ako ng kaunting pera at nakamit ko ang paghanga at inggit ng mga kamag-anak at kaibigan, talagang masakit at mapait ang ganoong uri ng buhay. Kahit na makakabili ang pera ng magagandang bahay at kotse at makapagbibigay daan sa aking magtamasa ng magandang material na buhay, at matutugunan ang banidad ko sa pagkakamit ng paghanga ng iba, hindi ako nito mabibigyan ng kapayapaan o kapanatagan. Hindi ako binigyan ng tunay na kaligayahan ng pera na hinahangad ko. Sa halip, ginawa ako nitong isang alipin ng pera at idinulot sa aking mamuhay sa pagdurusa. Lalo na ngayon, habang nangyayari na ang malaking kalamidad at kumakalat sa buong mundo ang mga pandemya at nakitil ang buhay kahit ng mayayamang tao. Napagtanto ko na walang halaga ng pera ang makakabili ng buhay. Gaya nga ng sinabi ng Panginoong Hesus. Ano ang pakikinabangan ng tao kung makakamtan niya ang buong sanlibutan at maiwawala niya ang kanyang sariling buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumpas sa kanyang buhay? Kaya nagpasya akong baguhin ang maling paghahangad ko sa buhay at simulang hangarin ang katotohanan. Gawin ng maayos ang mga tungkulin ko at magsabuhay ng isang makabuluhang buhay. Kalaunan, napaisip din ako, bakit ba palaging nagdudulot ng pasakit sa mga tao ang paghahangad sa kayamanan, kasikatan, at pakinabang? Sa mga devosyonal ko, nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at nagkamit ako ng kaunting pagkaunawa sa isyong ito. Pilosopiya ni Satanas ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Nangingibabaw ito sa buong sangkatauhan, sa bawat lipunan ng mga tao. Maaari ninyong sabihin na ito ay isang kalakaran. Ito ay dahil ikinintal ito sa puso ng bawat isang tao na sa una ay hindi tinanggap ang kasabihang ito, ngunit pagkatapos ay binigyan ito ng tahimik na pagtanggap noong maranasan na nila ang tunay na buhay at nagsimula nilang maramdaman na totoo nga ang mga salitang ito. Hindi ba ito proseso ni Satanas na ginagawang tiwali ang mga tao? Ginagamit ni Satanas ang pera upang tuksohin ang mga tao at tiwaliin silang sumamba sa pera at sambahin ang mga material na bagay. At paano na ipapamala sa mga tao ang pagsambang ito sa pera? Inaakala ba ninyo na hindi nyo kayang manatiling buhay sa mundong ito ng walang pera? Na ang kahit isang araw na walang pera ay imposible? Ang katayuan ng mga tao ay base sa kung gaano karaming pera ang mayroon sila, gayon din ang paggalang na karapat-dapat sa kanila. Ang mga likod ng mahihirap
ay nakayuko sa hiya habang nagpapakasasa ang mayayaman sa kanilang mataas na katayuan. Nakatayo sila ng tuwid at nagmamalaki, nagsasalita ng malakas at namumuhay ng may pagmamataas. Ano ba ang dinadala ng kasabihan at kalakarang ito sa mga tao? Hindi ba totoo na gagawin ng marami ang anumang sakripisyo para makakuha ng pera? Hindi ba't ang maraming tao ay nawawalan ng kanilang dignidad at integridad sa paghahanap ng mas maraming pera? Hindi ba marami ang mga taong nawawalan ng pagkakataon na gampanan ang kanilang tungkulin at sumunod sa Diyos para lamang sa pera? Hindi ba ang pagkawala ng pagkakataong matamo ang katotohanan at maligtas ang pinakamalaki sa lahat ng nawala sa mga tao? Hindi ba't masama si Satanas sa paggamit sa pamamaraang ito at sa kasabihang ito upang gawing tiwali ang tao hanggang sa ganitong antas? Hindi ba ito malisyosong pandaraya? Ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang isipan ng mga tao. Idinudulot sa mga tao na wala ng ibang isipin kundi ang dalawang bagay na ito. Nagsusumikap sila para sa kasikatan at pakinabang. Nagdaranas ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang. Nagtitiis ng kahihiyan at nagbubuhat ng mabibigat na pasanin para sa kasikatan at pakinabang. Nagsasakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa kasikatan at pakinabang. At gagawa ng kahit anong paghuhusga o pagpapasya para sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, naglalagay si Satanas ng mga di nakikitang kadena sa mga tao at suot-suot ang mga kadenang ito. Wala silang lakas ni tapang na makaalpas. Dala nila ang mga kadenang ito nang hindi nila nalalaman at patuloy silang naglalakad ng may matinding paghihirap. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ginagamit ni Satanas ang mga salita ng mga sikat na tao at mga dakilang tao, ang nagdudoktrinang impluwensya ng kaalaman at ang edukasyon mula sa mga paaralan para magtanim sa mga tao ng iba't ibang nakalilinlang na panuntunan para mabuhay at pananaw tungkol sa buhay, na nagdudulot sa sunod-sunod na henerasyon na hangarin at pagsikapan ang kasikatan at pakinabang, at sa huli ay mawasak sa kumunoy ng paghahangad na ito. Sa ganitong paraan ako naturuan mula pagkabata gamit ang mga ideyang tulad ng kailangang tiisin ng isang tao ang pinakamatitinding hirap para maging pinakadakila sa mga tao, at pera ang nagpapaikot sa mundo, at iba pang ganoong panuntunan ni Satanas para mabuhay na malalim na nag-ugat sa puso ko. Naniwala akong hindi pwedeng mabuhay ang isang tao ng walang pera, na kinakailangang magkaroon ng pera para magtamasa ng material na bagay at para makamit ang paghanga at inggit ng iba, na sa ganitong paraan lang makakapamuhay ng may dignidad ang isang tao, at na kung walang pera, ituturing na nakakababa at hahamakin ang isang tao, nahahantong sa isang miserable at mabigat na pag-iral. Para magtamo ng kasikatan at pakinabang, nag-aral ako ng mabuti sa loob ng mahigit 1 dekada, at pagkatapos magsimulang magtrabaho, araw at gabi akong nagpakapagod para sa mga pag-aangat at pagtataas ng sweldo. Lumaki ng lumaki ang mga pagnanais ko, at habang mas marami akong natatamo, lalong dumarami ang ninanais ko. Hindi kailanman ako kontento.
Kahit nang pagurin ko ang katawan ko hanggang sa punto ng pagkakaroon ng karamdaman, tumanggi pa rin akong magpahinga. Maraming beses nang nagpatotoo sa akin ang binan kong babae tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. At alam kong mabuti ang pagsampalataya sa Diyos. Pero tumanggi pa rin akong itigil ang paghahangad sa pera. Inilalaan ang lahat ng oras at lakas ko sa paghabol sa kasikatan at pakinabang. Sa huli, kahit na natamo ko ang kasikatan at pakinabang, kailanman ay hindi nakaranas ng kapayapaan at kapanatagan ang kaluluwa ko. Sa halip, naiwan akong pagod na pagod at labis na nagdadalamhati. Ngayon, malinaw kong nakita na lahat ng pagdurusang ito ay dulot ng paggawang tiwali at pamiminsala ni Satanas. Ang kasikatan at pakinabang ay mga patibong na inilalatag ni Satanas para akitin ang mga tao patungo sa impyerno. Mga malupit na pamamaraan ang mga iyon kung saan ginagawang tiwali at pinipinsala ni Satanas ang mga tao. Idinudulot sa mga taong lalong mapalayo sa Diyos at mamuhay ng mas masakit. Sa huli, ay humahantong sa kamatayan nila sa pamamagitan ng pamiminsala ni Satanas. Kung hindi dahil sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, hindi ko makikita ang masasamang layunin ni Satanas ng paggamit sa kasikatan at pakinabang para gawing tiwali at pinsalain ang mga tao. At patuloy akong mapapahirapan ni Satanas. Ilalagay pa nga sa panganib ang sarili kong buhay. Ngayon, ay gusto ko na lang taos-pusong sumampalataya sa Diyos at hangarin ang katotohanan at hindi na malansin ni Satanas sa paghahangad sa pera. Pagkatapos, sa tuwing may oras kami, sama-sama ang pamilya naming nagbabasa ng mga salita ng Diyos, nakikinig ng mga himno at nanunood ng mga video ng patotoong batay sa karanasan. Hindi na ako namumuhay sa mga araw na iyon ng pagpapakakuba sa pagtatrabaho para sa pera, kundi sa halip, madalas kong ibinabahagi ang katotohanan sa mga kapatid at tinatamasa ang pagdidilig at panustos ng mga salita ng Diyos. Nakadama ako ng kapayapaan at kapanatagan na kailanman ay hindi ko pa nararanasan. Sa ikalawang bahagi ng 2021, dahil sa pagbagsak ng industriya, nagsara ang pabrika ko dahil sa kawalan ng mga order. Kahit na medyo sumama ang loob ko, hindi na ako katulad ng dati na pinipiga ang utak ko para mapanatili ang normal na operasyon ng pabrika. Sa halip, nagpasakop at umasa ako sa Diyos para danasin ito. Lalo pang gumagaan ang loob na hindi na nalilimitahan ng pera. Noong panahong iyon, natanggap ako sa isang part-time na trabaho sa isang lugar. At kahit na hindi malaki ang sweldo, sapat na ito para tustusan ang araw-araw na gastusin ng pamilya namin. At higit sa lahat, binigyan ako nito ng oras para makadalo sa mga pagtitipon at magawa ng maayos ang mga tungkulin ko. Hindi nagtagal, natukso ako ng isang bagay. Isang araw, nilapitan ako ng may-ari ng isang kumpanyang bukas sa pampublikong pamumuhunan. Hinihingi sa aking pamahalaan ang isang bagong biling kumpanya niya. Nag-aalok ng taunang sweldo na 500,000 yuan. Naisip ko, malaki ang pondo ng kumpanyang ito. Kung tatanggapin ko ang trabahong ito, magiging executive ako at siguradong tataas ulit ang tingin sa akin ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Pero pagkatapos ay naisip ko, kung papayag ako, kakailanganin kong bumiyahe ng madalas at pumunta sa lahat ng uri ng kaganapan ng pakikipag-ugnayan sa trabaho. Magiging isang luho na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos at dumalo sa mga pagtitipon. Lalo na ang gawin ang tungkulin ko.
Sa wakas, ay nakatakas na ako sa kumunoy ng paghahangad sa pera. At may oras na ako para kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. Dumalo sa mga pagtitipon at gumawa ng mga tungkulin ko. Hindi ko na pwedeng sayangin ang oras ko sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Bilang isang normal na tao na naghahangad na mahalin ang Diyos, ang pagpasok sa kaharian upang maging isa sa mga tao ng Diyos ang iyong tunay na hinaharap at isang buhay na siyang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan. Walang sino man ang higit na pinagpala kaysa sa inyo. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat yaong mga hindi naniniwala sa Diyos ay nabubuhay para sa laman at sila ay nabubuhay para kay Satanas. Ngunit sa kasalukuyan, kayo ay nabubuhay para sa Diyos at nabubuhay upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ko na ang inyong mga buhay ang pinakamakabuluhan. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang paghahangad sa katotohanan para magtamo ng pagbabago sa disposisyon at makapasok sa kaharian bilang mga tao ng Diyos ay ang pinakamakabuluhang paraan para magkaroon ng buhay at ng tunay na kinabukasan. Ginamit ni Satanas ang amo na ito para tuksuhin ako gamit ang posisyon na executive. Sinusubukan akong muling mahulog sa kumunoy ng pagpapakaabala para sa kasikatan at pakinabang at ganap na mawala ng pagkakataon sa pagliligtas ng Diyos. Hindi ako pwedeng mahulog sa pakanan ni Satanas. Ngayon ang kritikal na oras para sa pagliligtas ng Diyos at paggawang perpekto sa mga tao. Sandaling panahon pa lang akong sumasampalataya sa Diyos at kaunting-kaunti lang sa katotohanan ang nauunawaan ko. Kaya ito na ang huling pagkakataon ko para hangarin ang katotohanan at magkamit ng buhay. Kung mawawala ang pagkakataong ito, magiging huli na para maghangad kapag natapos na ang gawain ng Diyos. Kaya tinanggihan ko siya at nakadama ako ng matinding kapanatagan. Ngayon, ginagawa ko ang mga tungkulin ko sa iglesia at madalas na ibinabahagi ang mga salita ng Diyos sa mga kapatid. Unti-unti, nakakaunawa ako ng ilang katotohanan at nakakakilatis ng maraming bagay at wala na sa akin ang pagdurusa at kapagurang dating mayroon ako. Nadarama ko ang kapanatagan at paglaya sa puso ko na kailanman ay hindi ko pa naramdaman na hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Tunay na pagmamahal at pagliligtas ito ng Diyos. Dito na nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod.